Nais po ba natin na bumaba ang ating timbang? Yan po ang ating pag-usapan, yung natural na paraan. Marami tayong ginagastos na gamot, mga tea, pagkain, mga gamot, vitamins, ano-ano pang mga paraan para tayo pumayat. So ano po ba yung natural na paraan para mag-lose tayo ng weight? Yan po ang ating pag-usapan. Nais ko po na imbitahin ko kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo po yung subscribe pati yung bell para ma-update kayo sa aking mga bagong video. Ganon din sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please subscribe, i-click nyo din yung follow, like, and share. Ngayon po ay ating pag-aralan, ano po bang mabisang paraan para tayo mag-lose ng weight? Dapat nating alalahanin, ano po bang root cause, bakit tayo tumataba? Meron dalawang hormone o chemical messenger, ang tawag po din ay ghrelin and leptin, ghrelin at leptin. Ito po ay tumutulong para mabalanse yung ating gutom at ang ating kabusugan. Yung ghrelin, letter G, ghrelin, ito po ang nagpapagutom sa atin. Yung leptin naman, ito yung hormone na pampabusog. Dapat yung ghrelin at leptin ay magkasundo. Ngayon, pagka hindi nagkasundo ang dalawang ito, masisira yung ating appetite regulation at metabolism. Nagiging dahilan nito ng ating sobrang kain at pagtaba. Hindi natin mapigilan yung gutom natin. Ano po ba yung role ng ghrelin at leptin sa ating hunger, sa ating gutom? Ang ghrelin, ito po yung hunger hormone. Pag walang laman ng tiyan natin, ang ating tiyan magpuproduce ng ghrelin. Ito yung hormone na to, tataas ito sa ating bloodstream. Apektado sa brain mo, sasabihin sa utak mo, oy, kumain ka pa ng kumain. Ngayon, pag yung leptin ay ito naman po ay isang hormone na magsasabi na, oy, busog ka na, tama na, huwag ka nang kumain. Kaya ito naman pong leptin, ito'y, nuulit ko, ang ghrelin na puproduce sa tiyan. Yung leptin na nagpapaboost, nagsasabing, oy, busog ka na, ito'y nilalabas sa ating fat cell. Yung ating fat cell, nagpuproduce ng leptin at nare-release ito sa ating bloodstream. Pag tumas yung leptin mo, sinasabi sa brain mo, enough na yan. Yung desire mo sa pagkain, ayaw mo na, ay, busog na ako. Magsasabi sa yung, ay, tama na, busog na ako. Ang magsasabi sa utak mo, tumigil ka ng kumain, yung leptin. Ito ang nakakalis ng desire na kumain ka. Yung ghrelin, ito po yung nagpapataas ng ating appetite. Yung leptin, ito ang nagpapabawas ng ating appetite. Kaya ngayon, ang ghrelin at leptin, may impact yan sa ating metabolism. Yung metabolism, ito po yung chemical process na ginagamit ng katawan mo yung pagkain, kino-convert ito sa lakas into energy. So, yung ghrelin at leptin, apektado yung energy regulation natin. Involved ito sa burning calories and fat and storing fat for energy hormone. So ngayon, yung ating endocrine gland din, nagpuproduce sila, nagre-regulate silang additional hormone, nakikipag-interact sila sa ghrelin at leptin. Kaya ngayon, halimbawa po, yung hormone. Yung hormone na insulin, ito po yung nagre-regulate ng ating blood sugar level. Tumutulong ito para yung ghrelin, nare-reduce yung ghrelin mo after eating. Yan po ang nagagawa ng insulin. Ganon din po yung stress hormone natin, na-stimulate yung ghrelin, na sasabihin na kumain ka pa more to fight, to have more energy to fight sa danger. Ngayon, meron din tayong mga reproductive hormone tulad ng estrogen, progesterone, testosterone, especially sa pagdadalaga o pagbibinata, o sa pagbubuntis or menopause. Merong impact yung ghrelin at leptin dito. Ang fat cell, nagpuproduce sila ng adiponectin, nagre-regulate ng insulin metabolism at appetite control.
yung peptide YY, ito yung intestinal hormonal, tumutulong para ma-decrease yung appetite. Ano po ba yung role ng ghrelin at leptin sa weight gain? Pag imbalance yung dalawa na yan, nasisira yung ability mo na ma-regulate yung hunger and food intake mo. Pag masyadong mataas yung ghrelin mo, ay masyado kang malakas kumain. Nagkakaroon ka ng overeating. It leads to excess calories at mag-store ka ng extra fat, nagkukos ng weight gain. Pag ang katawan mo naging resistant sa leptin, kahit na sinasabi ng leptin, oy, tama na, ayaw mong makinig. Ang leptin resistance nag-occur pag ang brain mo nawala yung ability na ma-recognize at mag-response sa leptin na yon. Kaya na mahirap mong i-control yung appetite mo. Ang leptin imbalance, nare-reduce yung metabolic rate mo. Na ibig sabihin nito, ang pagbe-burn mo ng calories nasa lower rate. Marami kang na-stored na calories kaysa sunugin mo yung fat. Kaya nag-gain ka ng weight. Bigyan pa natin ng malalim na explanation yan. Pagkatapos po nitong paalala sa ating vitamin C, pampalakas to ng ating immune system. At ito'y tumutulong, protektahan tayo sa infection. Dahil tumutulong ito sa production ng white blood cells para sa ganon madepensa tayo sa mga mikrobyo. Mabilis gumaling din ang sugat natin dahil nagpo-form ito ng new tissue, ang vitamin C. At nag-i-improve ito sa iron absorption, tumutulong ito para makuha mo yung iron mula sa pagkain mo. Napakahalaga yung iron sa production ng red blood cells. Ang Super B complex naman ay combination ng 8B vitamins, B1, B2, B3, B7, B9, B12. Itong mga supplement na to ay merong direct impact sa ating energy. Energy booster ito. Kaya kung nais nating energetic, hindi tayo nahihina, hindi tayo napapagod, nahahapo, malakas ang ating panlaban sa sakit. Kasama po ng vitamin C, water-soluble vitamins yan. Ibig sabihin, effective sila pag walang laman ng tiyan. Tubig lang iinumin mo. Kaya inumin mo to 30 minutes before breakfast. No? Once a day lang ang inom nito. Okay, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan tungkol sa ghrelin and leptin. No? Ang simptoma po ng hunger hormone na imbalance, pag imbalance na yung hindi na nagwo-work yung hormone, yung ghrelin mo, gutom ka all the time. Napakahirap mong mabusog, sobra kang kain. Maya-maya, kain ka ng kain. Maya-maya, magana kang kumain. At meron kang intense craving for junk food. Sabi mo, parang gusto kong kumain ng chippy, parang gusto kong kumain ng spaghetti, parang gusto kong kumain ng cake at ice cream. Meron kang intense craving sa junk food. At meron kang irregular eating pattern. At maya-maya, gusto mong kumain kahit gabi na. At bloated ang tiyan mo, nagwe-weight gain ka, napakahirap mong mag-lose ng weight at mahirap kang matulog. Kahit na nagda-diet ka na, dami mo nang tinitake, tumataba ka pa rin. Kasi nga po, meron kang ghrelin imbalance, no? Kaya, tapos pa, nagkakaroon ka pa ng insulin resistance, no? Ang insulin resistance, para maunawaan niya kung ano yung insulin resistance, imaginein mo na ang cell natin ay parang bahay. Yung sugar, yung glucose, ito yung energy na kinakailangan para mag-function, parang kuryente. Ang insulin, ito'y susi para yung pintuan o receptor ng bahay ay makapasok yung sugar para magamit na energy. Pag healthy ang body mo, pag kumakain ka, ang blood sugar mo tataas. Ngayon yung pancreas maglalabas ng insulin para buksan yung cell door para yung sugar makapasok sa katawan, magamit mo ng energy para bumaba ang sugar level mo. Pag meron kang insulin resistance, parang pintuan o receptor sa house na hindi mo mabuksan. May available na insulin pero hindi makapasok dahil sarado yung pintuan, nabibuild up yung sugar sa bloodstream, hindi makakuha ng lakas yung energy mo. So dahil maraming insulin sa labas,
ito po ang nagko-cause po ng type 2 diabetes, tumataba ka doon. Inuulit ko, pagka meron kang ghrelin problem, no, itong hormone na nagpapagutom, ay imbalance yan, hirap kang matulog, madali kang mapagod. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ka ng metabolic syndrome. Itong metabolic syndrome, para ba yung katawan mo ay large orchestra? Di ba yung orchestra, merong mga instrument, no? Nagre-represent different aspect ng metabolism. Ang blood sugar mo, nagre-represent ng string, at nagre-represent kung paano ginagamit ng katawan mo yung sugar. Yung brass naman, isang uri ng instrument para ang blood pressure regulation mo, na ito'y tumutulong para yung blood vessel mo mag-constrict at mag-relax. Mga iba pang mga instrument, meron nagpapababa ng cholesterol mo. Kaya yung overall harmony sa katawan mo, itong weight management, na efficiently ang body, katawan mo, nabe-burn niya yung energy. Sa healthy body, yung orchestra, they play na perfect harmony. Bawat session, nagpa-function na mabuti, nagkikreate sila ng beautiful sound, your overall health. Yung metabolic syndrome ay para kayong instrument sa orchestra, nagmamalfunction. Bawa, yung string, naputol, kaya meron kang pagtaas ng blood sugar. Yung brass, patuloy na tumatas ang BP mo. Halimbawa, yung drum, meron kang missing instrument, ibig sabihin, meron kang imbalance of good and bad cholesterol. Kaya ang overall rhythm, napakahirap i-maintain yung healthy weight. Ganun po yung tinatawag nating metabolic syndrome. So kapag ka meron kang problema sa ghrelin hormone, ganun nangyayari. Paalala mo na po sa lecithin. Ang lecithin, ito po yung nagbe-breakdown ng fat. Tumutulong ito para bumaba ang cholesterol mo, ma-prevent yung sakit sa puso. Tumutulong din ito para ma-improve yung ating memory, learning, attention, and concentration. Maiwasan ang pagiging ulyanin or makakalimutin. Yung calcium, magnesium naman para sa buto, para sa ating muscle, para mag-contract at mag-relax, para hindi tayo pulikatin. Ang calcium, magnesium tumutulong para ma-relax ang ating buong katawan at isip, para madali rin tayong makatulog. Tumutulong din ito para mag-produce ka ng hormone na melatonin, nagpo-promote ng masarap na tulog. Yan po yung mga food supplement na dapat natin idagdag sa ating daily supply. Ngayon, ang tanong, paano natin mabalance yung ghrelin at leptin level? Ngayon, unuulit ko po, para mabalance po yan, dapat ma-reset yung ating hormone. Kailangan po nito, marami kang strategy para ma-regulate yung ghrelin at leptin, katulad po ng regular eating schedule. Iwasan mo yung pag-skip ng meal. Halimbawa, ayaw mong mag-almusal, o kaya ayaw mong kumain sa hapon. Kaya sinabi sa atin, 3 times a day tayo kumain, umaga, tanghali, gabi. Ngayon, ito po kasing yung ghrelin, di ba, gugutumin ka sa umaga. Pag ginutom ka, tataas yun, di ba, nagsasabing gutom ka, yung ghrelin. Yung stomach mo, magpuproduce ng maraming ghrelin pagka ikaw ay hindi kumain. Later, kakain ka ng sobra. Magbigay ka ng attention sa yung gutom at sa kabusugan. Limitahin mo yung sugar at highly processed food. Ang diet mo na mayaman sa processed food like white bread, sugary snack, junk food, nagiging imbalance yung ghrelin at leptin mo. Nagkukos ito pag kumain ka ng mga chichirya, mga junk food, mabilis tataas yung sugar mo. Magka-crush higher ang blood sugar level mo. Pag tumaas yung blood sugar level mo, gagawa pa ng maraming ghrelin ang katawan mo, gagutomin ka na naman. Di ba? Kaya, gutom ka, hindi mo na makontrol. Kung may nakakita kang cookies, kakain ka. Lahat ng mga pupulutin mo, kakainin mo. Kasi nga, nagpagutom ka. Kaya pag sumobra yung gutom mo, ay hindi mo makontrol yan. Lalo na pag ang kinain mo, mga junk food, nag-coffee ka lang, nagtinapay ka lang, mag-spike, tataas masyadong blood sugar mo doon pag kumain ka. Pag tumaas po yun,
gagawa ka pa ng ghrelin more. Magagugutoming ka na naman. Ang solution doon, kumain ka ng high in fiber, healthy fats, and protein para ma-stabilize yung sugar mo and energy. Tulad po ako sa umaga, pagising ko, inom agad ako ng tubig, tatlong basong tubig na maligamgam. Wag muna, hindi yung pagkagising mo sa umaga, coffee ka agad, di ba? May caffeine, may sugar content yon. Lalo kang doon, yung mararamdaman mo nga na mabubusog ka doon. Dahil sandali lang ang epekto nun sa katawan, tataas yung ghrelin level mo sa tiyan. Pag tumaas yung ghrelin level mo, dahil nag-coffee ka lang, lalo pong hindi stabilize yung sugar level mo, manghihina ka. Kaya kailangan to stop that, instead of coffee in the morning, mag 3 glasses of water ka lang sa umaga. Warm water, hindi malamig, hindi hot na hot, warm water lang. 3 basong tubig, pagising mo sa umaga, hindi mo tuloy-tuloy iinumin yon. Kada 5 minuto, 1 baso. Pagkatapos nun, after 3 glasses, uminom ka ng vitamin C at Super P complex para magkaroon ka ng energy, no? Makontrol mo yung appetite mo, may stabilize yung sugar at energy level mo. Tapos, pag ready ka, after 30 minutes, uminom ka ng vitamin C, Super B complex, maglaga ka ng 1 itlog, di ba? Dapat may protein. Tapos, meron kang fiber. Maaring naglaga ka ng broccoli, maaring naglaga ka ng sitaw, naglaga ka ng okra, o kaya meron kang 1 saging. Ako, ginagawa ko, egg, tapos meron akong saging, 1, tapos maaring meron akong nilaga, kahit anong klaseng gulay yon. Tapos hot water lang. Hot water lang inumin ko. Ngayon, para ma-stabilize sugar at ang energy level ko. Kasi pag wala kang protein in the morning, gugutuming ka. Kasi yung pagkain na mayaman sa fiber at meron kang healthy fat, di ba yung itlog merong fat content yon, tapos may protein yon. Kasi pag may protein ka, may fiber ka, yung leptin mo, yung masasatisfied ka, may stabilize yung sugar mo, at energy level mo, hindi ka manghihina, hindi ka yung parang nanginginig, no? Maaring meron kang kinain na oatmeal, kasi nag-absorb ng more water yan, nag-expand sa tiyan mo, at makakaramdam ka ng busog. Kasi pag nag-breakfast ka ng oatmeal, tapos minom ka ng tubig, mag-expand sa tiyan mo yon, lalo kang mabubusog, no? Minsan naglalaga ako ng munggo, o lalagyan ko ng honey, yun, yung mga fiber po yon. High in fiber, at saka very low sa glycemic index, food nag-stabilize ng blood sugar. Kasi yung mga fiber, tulad mo, yung saging, may fiber yon. Yung papaya, yung pinya, whatever na gusto mo, huwag mo naman pagsabay-sabayin yung prutas. 1 fruit at a time. Kasi baka kakabagan, di ba? Kaya yung fiber, slowly, nada-digestion, na tumutulong para ma-reduce yung gutom mo. At saka fewer calorie yan throughout the day. Low calorie po yung prutas at gulay, tapos high in water pa yan, high in fiber. Ibig sabihin, pag kumakain ka ng yung volume of food na may calorie, may tubig, kasi po pag kumakain ka ng prutas at gulay na merong fiber, pag uminom ka ng tubig, ang tagal sa tiyan nun, hindi ka gugutumin. Kaya po yung blood sugar management, yung fiber, nagre-regulate ng blood sugar, ganon. Kaya kada kumain ka, umaga, tanghali, gabi, meron kang 1 tasang gulay. Itong kasing gulay na to, nagpapababa ng blood sugar mo. Kasi pagka tumaas ang sugar mo, tataas ngayon yung craving mo, gugutumin ka lalo. Kaya ang prutas at gulay, tumutulong sa weight loss. Kasi yung pagkain na yan, dahil sa mayaman sa fiber, at saka nare-reduce yung calorie mo, isang factor para pumayat ka. Tsaka yung prutas at gulay, typically low in calorie but high in water content. High fiber, high water content,
matagal nandun siya sa tiyan mo, at your feeling of fullness, nakakatulong para ma-manage yung gutom at maiwasan mo yung overeating. Kasi pag marami kang kinain na gulay, talagang mabubusog ka talaga at saka walang masyadong mantika. Kaya nga po yung mga prutas at gulay, mayaman yan sa soluble fiber, meron silang parang gel-like substance sa bituka, kaya napapabagal yung digestion tsaka stomach mo, pinapanatili yung kabusugan mo. Kaya kailangan nguyain mong mabuti yung pagkain mo. Kasi tsaka yung pag-chew mo na ganyan, nagko-contribute yan sa kabusugan mo. Important mo na nating alalahanin, kung gusto nating mag-lose weight, kailangan ang lesser ang calorie. Kasi pag mataas ang calorie mo, yun po ang nakakataba. Bakit mataas ang calorie mo? Ang kinain mo, 2 tasang kanin di ba? Tapos meron ka pang kinain na cake, may kinain ka pang pudding, may kinain ka pang ice cream. Di ang taas ng calorie nun, di ba? Ito po yung para helpful sa weight management, prutas, gulay, plus water. Yan. Paalala po sa crystal oil. Meron tayong langis, yung ating crystal oil. Concentrated plant extract yan. Pag masakit yung tuhod mo, masakit ang balikat mo, meron kang pain at inflammation, arthritis, muscular pain, haplas mo lang yan. Sakit ang balikat mo, sakit ang batok mo, sakit ang anumang masakit ng ulo mo, nahilo ka, haplas mo lang yan. Amuyin mo lang yan, nakakalis ng hilo, bara ng ilong, nawawala yung congestion, nag-improve respiratory health mo, magandang panghalap sa dibdib, walang paninikip ng dibdib, katinanlala mo ng baradong ilong. May pangkalmanting effect sa sikmura mo, panrelieve ng kabag, yung gases, stomach cramps, nare-relieve yung pagduduwal, pagsusuka mo, di ka kahagatin ng lamok, tanggal ang kati mo. Available po yan sa Patnubay. Kung gusto yung mag-order niyan, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page. Yung activated charcoal naman natin, meron siyang antibacterial properties, no? Nare-reduce yung pamamaga sa bituka, nag-absorb ito ng mga toxic substances, at saka inaalis yung mga inflammatory issues, toxicity, and infection. Mga harmful substances, ito ay kanyang ina-absorb, nare-relieve yung kabag, maganda sa food poisoning, pang-prevent ng hangover at drug overdose. Ganon din sa LBM, pagtatae, diarrhea, pati po yung nag-absorb ng bacteria toxin sa bibig, iwas sa bad breath. Kaya nga po, kapag ang katawan mo nag-release ng allergy naturally sa gabi, kaya ang charcoal 2 hours after na maghapunan ka, inumin ka nito, aalisin niya yung excess ng allergy. Kaya nga po yung activated charcoal, at ito'y dadaan lang yan sa bituka mo, sasama na yan sa dumi mo, ilalabas mo na yan paggising mo sa umaga. Kaya nga po, inuulit ko, para kayo'y wag tumaba, iwasan natin yung mga fatty food. Lalo na po, kumain ka ng hamburger. Di ba, merong keso yon, may beef yon, may ketchup yon. So, ang taas ng calorie content, yung fat content nun. Double calorie yan. Kaya nga daw po, yung kasing fat, double lang calorie, i-compare mo sa protein and carbohydrates. Ibig sabihin, yung fatty food, mataas yung overall calories niyan. Kaya huwag kang mag-consume. Tulad ng french fries, ang taas kaya ng calorie content. May french fries ka na, tapos may hamburger ka pa, may ketchup, may soft drinks ka pa. Yung mga processed food na yan, nagkukos ng weight gain. Kaya kung everyday, yung kinakain mo sa mga junk food, mga fried chicken, di ba, yung mga fast food natin, maraming processed food, loaded yan ng calories, mga added sugar, unhealthy fats. Kaya nagkakaroon ka ng yung daily calories mo, it leading to weight gain, di ba? Tapos hindi ka pa nakakatulog. Kasi nga po yung kulang sa tulog, yung sleep deprivation, pag kulang ka sa tulog, hindi mo ma-regulate yung hunger hormone at saka po yung satiety hormone, yung craving mo sa pagkain. Pag hindi ka natutulog ng maaga, napupuyat ka lagi, yung satiety hormone mo, yung leptin,
nababawasan, humihina yung signal ng utak mo para mag-stop kang kumain. Napakahirap, no? Nag-i-increase yung appetite mo, yung craving mo. Kaya ngayon, yung mabagal din yung calorie burning mo pagka kulang ka sa tulog. Mabagal ang metabolism mo. Kaya ibig sabihin, ang katawan mo, nagbe-burn siya ng fewer calorie throughout the day pagka hindi ka natutulog. Meron kang problem sa tulog. At yung stress mo, yung stress hormone mo, tumataas pag kulang ka sa tulog. More stress hormone na cortisol. Pag tumaas po yung hormone cortisol mo, nag-i-increase yung appetite mo, nagpo-promote ito ng fat storage around the abdomen. Meron kaming dating kasama sa bahay, hindi naman siya palakain, pero ang laki ng taba niya sa bilbil niya. Dahil nga, hirap siyang matulog. Kaya ang nire-require, meron tayong 7 to 8 hours na tulog gabi-gabi, tapos meron ka ring moderate exercise and at masarap na tulog, nagko-contribute yan sa weight, burning weight, no? Yung calorie burning. Kasi siyempre, pagka masyado kang active throughout the day, napiprevent po yung pagtaba. Kaya yung appetite management, mareregulate yan pag nag-exercise ka. Kaya nga po, pagka gusto mong tumaas yung satiety hormone mo, you feel full, no, ma-reduce yung calorie intake mo, mag-exercise ka. Meron pong muscle building yan, meron kang strength training. Ito yung component po yung po pang muscle build mass, nagbe-burn ka ng more calories pagka yung muscle mo ay malakas. Tapos umiinom ka pa ng tubig. Control din ng appetite ang tubig. Kaya ako po, kakain ako ng alas 11, mga 10 o'clock, kada 5 minutes, iinom talaga ako ng tubig. Kasi para ma-reduce yung hunger pang mo, yung gutom mo, para ma-reduce yan, inom ka ng warm water. Nakakatulong po before meal. Kaya nga po yung mga taong umiinom ng tubig before meal ay hindi ka gutumin. Kaya pagka ikaw ay dehydrated, magsisend ng signal yung brain mo na kailangan mo ng pagkain. Kaya pagka kulang ka sa tubig, kala mo gutom na gutom ka. Ang dahilan po kasi nito, pag kulang ka sa tubig, tumataas po yung ghrelin hormone mo, yung hormone na pampagutom. Kaya inom ka ng tubig, ma-prevent po yung thirst mo, mag-i-increase yung metabolism mo, it boosts your metabolism. Ibig sabihin, you burn more calories throughout the day pagka kayo po umiinom ng tubig. Kaya between meals, para makontrol yung appetite mo, ayon sa pag-aaral, drink more water. Maraming benefit yan na tubig instead of soft drinks, instead of coffee, water po. Plain water. Water pa more. Paalala po sa omega-3 fatty acid, ma-reduce ang heart disease. Ang omega-3 nakakababa ng BP, triglyceride, bad cholesterol. Ito'y nare-reduce ang panit sa heart attack and stroke and arrhythmia. Nare-reduce yung inflammation. Meron siyang anti-inflammatory property na be-benefit yung kalusugan ng puso mo, naiwasan ng pag-build up sa arteries mo. Nag-i-improve din ng cognitive function, nagpe-prevent ng age-related na dementia and Alzheimer, it improve your mood, at tumutulong para lumabas ang mga hormone na neurotransmitter na serotonin at dopamine, nakakatulong para maiwasan ang depression at anxiety, nare-reduce yung pamamaga ng mga joints, no? Arthritis, at ito'y mga rheumatoid arthritis. Ipaalam niyo po sa akin ang inyong address at cellphone number ninyo kung gusto niyo pong pa-deliver. Pupunta po sa inyo yung mga rider para i-deliver yung order ninyong product namin. I-charge po sa inyo ang shipping fee. Cash on delivery naman ito. Basta i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po idarako tayo sa ating Food for Thoughts, Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Ang sabi, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat sabi niya, lahat ng iyong ginagawa, ito ay ipamahala mo sa Diyos. Ituturo niya sa iyo
ang tamang landas. Ito'y complete trust in God. If you don't understand the situation, nag-promise siya, He will guide your way. Delight yourself in the Lord. He will give the desire of your heart. Ito po isang magandang verse na idea of true joy and fulfillment come from trusting and delighting in God. Kaya put your faith in Him. He can even fulfill the desire of your heart. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala at patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us.